Hello guys! Ito, gumawa ako ng step-by-step tutorial para mag-fill out ng application form ng cash installment kay Security Bank or yung tinatawag na Ready Cash. So, remind ko lang kayo, yung Ready Cash po ay for credit cards lamang. So, kung wala pa po kayong card or credit card from Security Bank, hindi po kayo makakapag-apply ng Ready Cash. Okay? So, ang Ready Cash po ay cash installment na pwede nating i-request kay Security Bank na ito po ay babawasin sa ating credit limit na binigay sa ating credit card. Okay? So, ito na yung tutorial kasi may ginawa na po akong video about kung paano mag-submit na application. Pero may nag-request pa din, gusto talaga niya yung tutorial, yung step by step, kung paano i-fill out yung application form. Okay? Ang maganda kay Security Bank is, online lang tayo mag-a-apply nito. No? Hindi na natin kailangan tumawag. Hindi kagaya sa ibang banks na kailangan pa natin tumawag sa kanila para magpa-convert ng credit limit into cash. Okay? So, without further ado, let's begin. So, ang gagawin nyo lang is punta lang kayo sa, or i-type nyo lang dito sa inyong browser, Security Bank Ready Cash. Ayan, may lalabas naman dyan. Piliin nyo lang yung yung applicable na result. So, eto na guys. Nandito na tayo sa website ng Security Bank. So, ang hahanapin natin is yung ayan. So, kung makikita nyo, features and services. So, i-click nyo lang yung Ready Cash. Ayan. So, ang gagawin ko guys is para hindi na kayo mahirapan, no? I-click nyo lang yung link sa description ng video na to para direkta na kayo dito sa page na to, no? Para hindi na kayo mag-search sa browser nyo. Okay, so ito na yung Ready Cash. Ngayon, may terms and conditions to guys. Better na basahin nyo pa rin para alam nyo yung mga terms nito kasi baka mamaya magkaroon ng issue, 'di ba? Just to make sure na alam nyo yung mga condition din ng bangko. So, ngayon, ito lang yung para hindi daw tayo ma-disapprove. So, principal credit card holder lang yung pwede mag-apply. Kung yung credit card mo ay supplementary, unfortunately, hindi ka pwede mag-apply. Mare-reject yan. So, next is dapat yung requested amount mo ay within your available credit limit. Kung ang credit limit mo ay 50,000, tapos ang natitira na lang na available credit limit mo ay 30,000. So, hanggang 30,000 lang yung pinakamataas na pwede mong i-request na ready cash. So, hindi pwede yung lumagpas ka kasi yun na lang yung available mo na credit limit. Ang minimum amount na pwede nating i-request sa ready cash ay 10,000. So, hindi pwede mas mababa dyan. Kailangan 10,000 or pataas. Basta, kaya siya ng available credit limit mo. Tapos, kung may, halimbawa, may existing ready cash ka pa or nakapag-apply ka na previously at binabayaran mo pa hanggang ngayon, dapat at least nabayaran mo na yung 50% bago ka ulit mag-reapply. Okay? So, eto na guys, yung step 1, syempre yung full na card holder name. So, just follow the format, first name, middle name, and last name. And then, yung sumunod, dito na tayo sa Security Bank card number. So, dito, i-click nyo lang yung drop down. So, lalabas dyan yung mga first 6 digits ng credit cards ng Security Bank. So, tingnan nyo lang yung credit card nyo at piliin nyo dito kung ano yung first 6 digits ng credit card nyo. Yung kung alin yung nagmamatch dito sa list sa first 6 digits ng credit card nyo. For example, 542551. Yan yung first 6 digits ng credit card nyo. Yun yung pipiliin nyo. And then yung last 4 digits naman. So, ito may example dito, 'di ba? Last 4 digits of your credit card. Syempre yung huling 4 na numero sa sa credit card number nyo. So, for example, 4789. Ganyan. Basta tingnan nyo yung credit card nyo. Okay? So, dito, yung mobile number, guys, kailangan ang ilalagay nyo dito is yung registered number nyo kay Security Bank.
Okay? And then yung next is yung expiration ng credit card. So for example, April and then 2027. So tingnan nyo lang mabuti yung credit card nyo. Make sure na pinipili nyo or ini-input nyo dito yung correct na details galing sa inyong credit card. Next is yung date of birth nyo. Ayan yung format. So month, date, and year. So for example, December 6, 1990. So, ganyan ha. Ganyan yung format, guys. And then, syempre, sa email address, ilalagay nyo dito yung registered email address nyo kay Security Bank. So, lahat ng merong asterisk na kulay pula, required yun. Pag hindi nyo yun nilagyan ng details, hindi nyo sinagot, hindi magpupush yung inyong application. No? Hindi nyo ito masasubmit. So, once natapos nyo na yan, dito na tayo sa step 2, which is yung desired ready cash amount. Okay? So, sabi ko nga kanina, dapat within your available credit limit yung inyong i-apply sa ready cash. So, for example, 50,000 yung ating i-apply. So, lagay nyo lang yung amount. Pagdating dito sa please deposit cash to, so, mamimili ka dito, kung meron kang account or savings account with Security Bank, so pipiliin mo yung My Security Bank account. So, dun yan ipapadala ng Security Bank once na-approve yung ready cash mo. So, kung wala ka namang Security Bank account, pwede naman i-send ni Security Bank yan sa non-Security Bank account mo. Ito ang kagandahan kay Security Bank kasi pag nag-apply ka ng ready cash, kahit wala kang savings account sa kanila, hindi hassle. Dahil pwede kang mag-input dito ng bank details mo from other banks. Okay? So, nung nag-apply ako, BDO kasi yung account ko, wala akong account kay Security Bank. So, nilagay ko dito yung information ng BDO savings account ko. Ang tatandaan nyo, kailangan under your name yung savings account. Kapag yan ay hindi under your name, unfortunately, hindi po pwede yun. Okay? So, for example, non-security bank, kasi wala kang security bank account. So, for example, BDO yung bangko mo. So, pipiliin mo lang, ito yung mga list kasi ng mga bangko na pwede, no? Na nag-a-accept ng ready cash from Security Bank. So, kung alin dyan yung bangko nyo, yun yung pipiliin nyo. So, ang example ko, BDO. So, ngayon, lalagay nyo dito yung account number. So, dito guys, maging careful kayo talaga sa pag-i-input ng account number. Kasi, once na magkamali kayo dyan, at na-approve na ni Security Bank yung ready cash, wala na silang paki dyan. So, ibig sabihin, nagkamali kayo, hindi nyo na-receive yung pera, ay kasalanan nyo yun. So, kahit na hindi nyo na-receive yung pera, liable pa rin po kayo sa pagbabayad. Kasi nga, kayo yung nag-input ng details, kaya kailangan tama. So, i-triple check nyo mabuti. Kahit mamali kayo ng isang number dyan, wala na yun. Definitely, hindi nyo marireceive yung pera dun sa bank account na yun. So, make sure na tama talaga yung nilagay nyo na account number. Next is yung branch of account. Marami ako nare-receive na comment about dito kung ano daw ba yung branch of account. So, itong branch of account, ito kung saan inopen yung account na papasukan nung ni-ready cash nyo. Kagaya ko, for example, bangko ko BDO. So, saan ko ba inopen yung bank account ko sa BDO? So, for example, pwede ko ilagay SM Makati. For example, doon ko binuksan yung account na to, yung BDO, doon sa loob ng SM Makati. So, yun ang ilagay nyo dyan, guys. Okay? Huwag nyo kalimutan, basta kung saan saang branch inopen yung account na magre-receive ng ready cash nyo from Security Bank, yun yung ilalagay nyo dito. Okay? So, halimbawa, BDO, basta kung saang branch, hindi ko kasi kabisado lahat ng mga branches. So, basta kung anong branch nyo inopen, kung saan, yun yung ilalagay nyo dito. Okay?
So, next, dito na tayo sa step 3, which is yung select your preferred ready cash term. So, kanina, nakita nyo, di ba, 50,000 yung example natin na amount. So, pagdating dito sa step 3, pag namili ka ng payment term dito, lalabas yan dito kung magkano yung magiging total monthly installment mo, yung magiging monthly payment mo. So, yun din yung maganda dito, guys, kasi makikita mo kahit palit-palitan mo yung amount na gusto mong i-request, makikita mo dito kung magkano yung magiging monthly installment mo. For example, ginawa mo lang 12 months or 18 months lang o kaya 24 months. So, pwede mo pang laro-laruin ito bago mo isubmit yung request to make sure na napili mo na talaga yung tamang payment term para sa'yo, no? Na kaya mong bayaran. So, for example, dun sa 50,000, piliin natin yung 24 months. So, makikita mo rin kasi dito, di ba? Yan yung add-on rate, kung magkano. So, lumabas na dito, guys. So, ayan na. Yung total monthly installment daw for 50,000 for 24 months is 2,583 and 35 cents. So, yan yung magiging monthly installment ko. And, magsisimula agad yung installment nito, guys, sa next billing statement mo. Halimbawa, nag-apply ka ng cut-off mo kay Security Bank every 17th of each month. So, kapag nag-apply ka ng ready cash bago mag-17, for example, November ka mag-a-apply, ang cut-off mo every 17. So, for example, nag-apply ka kay Security Bank bago mag-November 17. Let's say, mga November 6, ganun. So, papasok na yung first monthly installment mo pagdating ng statement mo niyan. Kasi, napasama na siya doon sa sa next billing statement mo kasi nag-apply ka bago yung cut-off mo. Pero kung nag-apply ka ng ready cash after the 17th of November, for example, nag-apply ka ng November 19. So, sa next billing statement mo papapasok yung doon ka pa mag-first monthly installment. Okay? So, ganun na siya, guys. So, kaya ang importante dito is i-check nyo lang mabuti yung mga information na nilalagay nyo just to make sure na tama lahat para hindi kayo magkaroon ng aberya. Okay? At sayang din naman kung nagkamali kayo sa account number, hindi na po marireverse yan ni Security Bank once na na-approve na. Okay? So, ito yung sinasabi ko, guys, na terms and conditions. So, better na basahin nyo din bago nyo isubmit itong form. Okay, so ang nakalagay lang naman dito is dapat yung credit card nyo is in good standing. Tapos, ayun nga, yung minimum is 10,000 pataas. Yung dapat na i-ready cash nyo. Tapos, ito yung sinasabi nila na kapag nagkamali ka dun sa bank details, hindi na sila magiging liable. Pero liable mo pa rin na bayaran, no? Yung ready cash na na-approve. Kung nagkaroon ng error or failure dahil mali yung nilagay nyong details. Okay, so nakalagay din dito na si Security Bank ay may absolute right and option na i-approve or i-disapprove yung inyong ready cash application. So, discretion to ng bangko, guys, ha, hindi porke nag-apply kayo is automatic approve agad. So, maghihintay kayo ng decision ng bangko, magre-reach out yan sila sa inyo, usually via email yan or SMS, para i-inform kayo kung na-approve na ba yung inyong ready cash. At kapag na-approve naman, hindi yan agad-agad pumapasok. So, yung iba kasi nagko-comment, wala pa daw. Yung pala kahapon lang 2 days pa lang na-approve yung kanilang ready cash. Guys, maghintay kayo kasi hindi yan real time. So, ang timeline or time frame ng crediting ng ready cash, ng approved ready cash, is within 7 banking days. So, kung lumagpas na ng 1 week at wala pa din yung inyong, hindi pa rin pumapasok yung funds doon sa inyong account, 1 week na na-approve, wala pa din, then kailangan yung tumawag sa Security Bank. Okay?
para magpa-verify. So, ang nakalagay din dito sa terms, kapag yan ay na-reject yung inyong application, may right yung bangko na or hindi required na i-inform kayo bakit kayo ni-reject or ano ang reason. Okay? So, kasi nangungutang kayo 'di ba? Nanghihiram kayo. So, yung nagpapahiram, sila yung may absolute right whether they approve it or not, at kung hindi sila obligado na i-inform kayo bakit na-reject yung inyong application. Okay? So, kapag nabasa nyo na lahat yan, ready na kayo i-submit yung application nyo, etong mga small boxes na to sa left side, dapat i-check nyo yan. Lagyan nyo ng check. And ito pa yung maganda dito guys, kasi kahit sa mobile phone nyo, hindi nyo kailangan ng laptop. Basta may mobile phone kayo at internet, pwede kayo makapag-apply agad ng ready cash ng mabilis. 'Di ba? So, yan guys, kapag na-check nyo na lahat yan, yung data privacy notice nila, na-check nyo na lahat, then i-click nyo lang ito sa baba na apply now button. Okay, so pag na-click nyo yan, masasabit na ngayon yung inyong request kay Security Bank. Okay, so ganun lang guys, napakadali lang naman apply kay Security Bank ng Ready Cash as long as good standing yung inyong credit card at meron pa kayong available credit limit. So, yun lang guys, and I hope na mas makatulong pa tong video sa inyo. Maraming salamat. Bye-bye!